Don't you dare to hurt my son, Donna. Iyon ang sinulat kong reply sa kanya. This time, I will fight. Hindi ko kaya na apak-apakan lang ni ate ang pagkatao ko, she ruined my life. Wala akong naging kasalanan sa kanya, pero ang ginagawa niya sa akin, hindi ako palaaway na tao, kung kaya naman sa masinsinan na pag-uusap ang problema na ito. But Donna pushed my buttons, and this time she involved my innocent child. She is so desperate to gain zero attention, this time I will give it to you, ate. Kahit na isaksak mo pa si Zero sa baga mo, wala na akong pakialam sa inyo. I want to live quietly and peacefully. I can reach that if I will give up Zero. I admitted, I'm still into him. Pero hindi ako magpapakatanga dahil lang sa isang lalaki. Hindi ko ibababa ang pagkababae ko dahil lang sa kanya. Hindi ako binuhay ng Diyos para lang saktan niya. Are you okay, darling? Tanong ni Mommy sa akin. Hanggang ngayon ay nasa daan pa rin kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero kampante naman ako, dahil kasama ko ang aking ina. Alam kong hindi niya ako pababayaan at ipapahamak. Hindi, Mommy, I'm still worried about Elliot, and Donna texted me, pagtatapat ko. Desperado talaga, can you hand me your phone? I will call my men to track that number of her. Wrong move, Donna, binigay ko naman kay Mommy ang aking cellphone. Bumalik ako sa pagsandal sa upuan, at niyakap ang dalawa ko pang anak. They are too young to experience this kind of thing. Dapat ay masaya silang naglalaro ng walang pangamba at takot. Hindi ito ang pinangarap ko para sa kanila. Pasensya na kayo mga anak ko. Dinig ko ang pakikipag-usap ni Mommy sa kabilang linya. She gave an instruction from the other line, she's calm and chill while taking. Maamo at maganda si Mommy, pero kanina talaga pati ako natakot sa kanya. Mabait siya sa lahat ng bagay, kaya nagulat ako sa reaksyon niya kanina. Yes, Russo, when you and your men arrived in that area, palibutan mo agad para hindi sila makawala. Yes, good. Tell Cole about my plan, thanks, Russo. I almost flinched when I heard one of Zero friend's name. Cole, I remember that he is a mafia boss. Wait, what? So Mommy has a connection with Cole? Bakit ang liit naman ng mundo? Kilala mo si Cole, Mommy? I asked. Yes, darling. His father is a great friend of mine. Why? I sighed. He is Zero friend, Mommy, sabi ko. So, si Cole ang kailangan ko, hindi siya. Kung tutulong siya sa paghahanap ng anak niya, edi mabuti. Hindi pa napapatunayan ang litrato na nakuha mo, na siya iyon jam, but I will teach him a lesson, para magtanda siya. I don't want to see you hurting my daughter, it breaks my heart more seeing you crying. And that made me cry. Agad niya akong niyakap, at hinalikan sa gilid ng ulo. May kakampi na akong kadugo ko, hindi na ako manlilimas ng pagmamahal sa iba. Hindi na ako magmamakaawa para mahalin nila, kaya hindi ko ramdam dati ang tunay na pagmamahal kina Mommy Loridel, dahil sa tunay na ina ko pala iyon mararamdaman. Thank you, Mommy, I sobbed. I will always here for you, hindi ka hahayaan ni Mommy na masaktan. Hindi kita nakasama noong bata ka, hindi ko naparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal, anak ko. Pero ngayon na nasa poder na kita, pupunuin kita ng pag-aalaga at pag-aaruga, hindi ka na mahihiwalay sa akin kahit kailan. Pangako ko iyan sa iyo, nakangiti niyang sabi sa akin. Kahit nasa kandungan ko si Cronus, ay niyakap ko pa rin si Mommy. Now I can feel the real mother's love, yung walang bias at walang pinamimilian. Napahinto ang sinasakyan naming sasakyan, sa isang kulay puting gate. Dahan-dahan iyong bumukas, at pumasok itong sinasakyan namin. Hindi man kasing laki at garbo ng mansyon ng Buena Vista, pero napakaganda nitong bahay. Talagang napahinto na ang sasakyan sa pinto, papuntang loob ng mansyon, binuksan ng dalawang kalalakihan ang pinto ng sasakyan, at lumabas si Mommy. Welcome back, Seniora, masayang ani ng isang kasambahay kay Mommy. Nice to see you again, Belinda, okay na ba lahat dito sa bahay? Tanong ni Mommy habang papasok kami. Hawak-hawak ko si Cronus, at nakatago ang kanyang mukha sa aking leeg.
New place and environment for him, naninibago na naman siya. Si Elian naman ay hawak-hawak ang lelayan ng aking damit, at tumitingin-tingin sa paligid. Opo, Seniora, pwede na po kayong magpahinga. Before that, Mommy held my waist. This my daughter Jam, Belinda siya ang kinukwento kong nawawalang anak ko, at ito naman ang mga apo ko. Pakilala niya sa amin sa parang mayordoma ng kanyang mansion. Jam, siya naman si Belinda, tagapangalaga nitong mansion. Ngumiti ako sa mayordoma, at ganun din siya sa akin. Sabi ko sa'yo, Seniora, na mahahanap mo ang anak mo, aniya, at tumitig sa amin ni Mommy. Hawig pa kayong dalawa, hindi ka naiiyak tuwing gabi, Seniora, sa paghahanap sa anak mo. Salamat sa motibasyon mo sa akin dati, Belinda. No problem, Seniora. Myrna, welcome back din sa'yo. Bakit maga ang mata mo? Anong nangyari? Assist niya kay Myrna, na talagang maga ang mga mata. Kinuha ni Belinda si Myrna, at kung saan sila nagtungo. Hinigit naman ako ni Mommy papuntang ikalawang palapag. Dinala niya ako sa isang malaking silid, na akala ko ay para sa aming tatlo, iyon pala ay para sa dalawa. Umupo ako sa malambot na kama, at pinaupo ang dalawa. Palingalinga si Elian sa paligid. Maganda ang silid na ito, puti lang ang dingding, pero may sariling TV at CR na. You want to watch cartoons, Elian? Mommy asked Elian. Mommy, I have so many questions right now, but I know you are stressed and tired. Ayaw kong madagdagan pa yun, dito na muna kami ni Cronus, Mommy. We won't stress you, nakatingin niyang sabi sa akin. Hindi ako makapaniwala, sa edad niya napaka-mature na niyang mag-isip. Lumapit ako sa kanya, at hinalikan ang kanyang ulo. Sa kanilang tatlo siya ang pinakaseryoso at tahimik, siya rin ang parati nagtatanggol sa akin. Mamita, pwede niyo na po kaming iwan dito. Ako na ang magpapaliwanag kay Cronus, parang matanda niyang sabi. Tumango si Mommy at ngumiti sa kanya. Bago kami tuluyang lumabas, ay binuhay muna ni Mommy ang flat screen TV. Hawak ni Mommy ang baywang ko, lumabas kami ng silid, at sa kasunod naman nun, ay doon daw ang aking silid. This room is bigger. I think this room has walk-in closet. Malinis na malinis ito at malambot din ang kama, kagaya sa kabila. Mayroon ring study table at may full-size body mirror. This room was made for you. I completed all the stuff here. Dati sabi ko sa sarili ko, kapag nahanap kita bibigay ko sa'yo lahat. You have your own walk-in closet. Sabi kasi sa akin ng kaibigan ko, ang kanyang anak na babae ay mahilig sa madaming damit, kaya ganun din ang ginawa ko. You have a lot of clothes, shoes and stuffs there. Tuwing pumupunta akong ibang bansa, hindi ko nakakalimutang bilhan ka kahit isang piraso ng heels o sandals, aniya habang tinitingnan ang paligid. Hindi ko naman gusto ang mga iyon, Mommy, pero hindi ko naman iyon tatanggihan. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Anak, nandito lang ako, hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sa kalagitnaan ng pagiging emosyon namin ni Mommy, ay may tumawag sa kanya. She excused herself at lumabas ng silid. I checked my phone too, baka may text na naman galing kay ate. Ngunit ni isang text o tawag ay wala mula kay ate, pero ang kay Zero at Erwan ay madami. Dahil galit ako kay Zero, at ayaw ko siyang makausap, mensahe ni Erwan ang una kong binabasa. From Erwan. Jam, nasaan ka? Jam, nagwawala si Kuya. Nasaan ka na? Gemella, pag-usapan niyo ito ni Kuya. Sa dinami-dami ng text, kaunti lang ang aking binasa. Lahat naman ng text niya, ay tinatanong ako kung nasaan ako. Sorry Erwan, but Zero hurted my heart again. Ayaw kong mag-away ang magkapatid kagaya ng dati, kaya mas mabuting hindi na ako mag-reply. Muling tumunog ang cellphone ko sa panibagong text mula kay Erwan. Jam, alam na namin kung nasaan si Elliot. Anak, Jam, nahanap na sina Donna. Aalis muna ako, kailangan kong makausap si Loridel, biglang sabi ni Mommy. Napatayo ako sa aking inuupuan. Sasama ako, Mommy, sabi ko na ikinailing ni Mommy. No, baka anong mangyari sa'yo doon, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ito ka na lang sa dalawa mo pang anak, sabay hawak niya sa aking braso. Hindi, kailangan kong sumama. Kailangan naroon ako habang inililigtas nila si Elliot.
Gustong-gusto ko na makita ang anak ko. Kaninang umaga pa siyang wala sa tabi ko, ayaw ko na kinaumagahan sa paggising ko ay wala pa rin siya. Mommy, kailangan ko ring makausap si ate. Ang dami kong tanong sa kanya. Please, mag-iingat ako. Ayaw ko rin na mapahamak ako, may mga anak ako na naghihintay sa pagbabalik ko. Sige na mommy please. Dinig ko ang pagbuntong hininga ni mommy, hinilot niya rin ang kanyang noo. Nagdadalawang isip kung papayagan niya ako o hindi. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak ako, ang gusto ko lang ay mabalik si Elliot sa akin, at makausap si ate. Okay, basta huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo Jam. Bago kami lumabas nagpaalam lang kami saglit sa dalawa, mabuti na lang at wala naman silang tanong kung saan kami pupunta. Hinawakan ni mommy ang aking kamay, at pumasok kami sa isang van. Lubog na ang araw at madilim na, ano kaya ginagawa ni Elliot ngayon? Halos 3 oras ang binahe namin, hanggang sa mapunta kami sa isang abandonadong gusali. Hindi kami lumabas dito sa loob ng sasakyan. Tahimik lang habang nakamanman kami dito sa labas. May kung anong ginalaw si mommy sa kanyang tenga, at biglang nagsalita. Mabuti at hindi kayo natunugan Russo, ani ni mommy sabay na tangu-tangu. Nandito kami sa daan, kita namin ang sasakyan ni Zero, narito siya. She paused. Extra protection on him and Elliot. May ginalaw ulit si mommy sa kanyang tenga, bago tumingin sa akin. Kinagat ko ang aking bibig at nag-iwas ng tingin. Kahit galit ako kay Zero, ayaw ko siya mapahamak sa ginagawa niya ngayon. Mommy children needs him. Zero is here Jam. Kasama niya ang mga tauhan niya at si Cole. This time Jam, makukuha na natin ang katahimikang gusto natin. She said and she held my hand. Sana nga mommy, gusto ko na ng tahimik na buhay, ayoko na ng ganito. Pagkatapos nilang makuha si Elliot, siguro aalis na kami dito, at babalik na kaming Australia. I will explain to my children about all of this, hindi ko naman sila ilalayo sa kanilang ama. Pwede naman silang dalawin na lang ni Zero, nang sila lang. Agad akong napakapit sa dibdib ko, nang marinig ang sunod-sunod na pamamaril sa loob ng abandonadong gusali. My heartbeat became fast. I felt scared for Elliot and Zero inside that abandoned place. Sisiguraduhin niyo na hindi madadami si Elliot at Zero, dinig kong sabi ni mommy. Sunod-sunod ulit ang putukan. Nakita ko ang mga sasakyan ng mga pulis, papunta malapit sa amin, lumabas ang mga nakauniforming pulis, at sunod nilang pinasok ang gusali. I closed my eyes and pray about the safety of Elliot and Zero. Ayokong mawala ang isa sa kanila. What? Sigaw ni mommy sa aking gilid. Kunin niyo si Zero at dalhin sa hospital. Nataranta na si mommy. Kumalabog ang aking puso, hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan sa narinig mula kay mommy. Bakit dadalhin si Zero sa hospital? Anong nangyari mommy? Nataman si Zero, sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ko. Mommy, natatakot ako. My whole body shivered and voice stuttering. Umusog si mommy papalapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang pagpatak niya ng halik sa tuktok ng aking ulo. Paano na lang kung wala siya? Anong gagawin ko? I can't face this problem all by myself. Ligtas na si Elliot, nakuha na siya ni Erwan. Si Donna at ang nanay niya, nadakip na din ng mga pulis. Si Zero na lang Jam. Napapikit ako nang marinig kong maayos na ang kalagayan ng anak ko. Galit na galit ako kay Zero, pero ayaw kong mawalan ng tatay ang mga anak ko. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama, kaya kahit sa mga anak ko na lang. Yakap-yakap pa rin ako ni mommy, habang papaalis na ang sasakyan namin doon. Tunog galing sa police car ang narinig ko sa labas, na sunod-sunod na umalis. Sana naroon na sina ate at mommy Loridel, ayaw ko silang makulong, pero kung ito naman ang kapalit ng kanilang pagkalaya, ay mas gugustuhin ko nasa kulungan na lang sila. Hindi naman kami pupunta sa punto na ito, kung una pa lang ay marunong silang tumanggap ng desisyon. We all know that life is unfair, nasa atin ang desisyon kung magpapatalo tayo o hindi. The next thing that I knew, is we are in front of the hospital. Bumababa kami ng sasakyan ni mommy, at pumasok sa loob.
Dumaloy ang luha ko, nang makita si Elliot na umiiyak kasama si Erwan. Dinig ko ang pagsigaw niya ng mommy, at agad na tumakbo papunta sa akin. I hugged him very tight as soon as he arrived in front of me. Baby ko, unang sabi ko nang may akap siya. Elliot also crying on my hand. Binuhat ko siya, at isinuksok niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Awang-awa ako sa anak ko, sa murang edad ganon na agad ang kanyang sinapit. Oo, kanina lang siya kinuha, pero ang trumang dadanasan niya ang ikinatatakot ko. Umupo kami sa upuan katabi ni Erwan, sabog ang kanyang buhok, at may mga kaunting dugo sa kanyang damit. Mamaya ko na lang siya kakausapin, uunahin ko muna ang anak ko. May ginawa ba sila sa'yo anak ko? Tanong ko kay Elliot at pinunasan ang kanyang mukha, na puno ng luha dahil sa pag-iyak. Nagmadali siyang tumungo, bago sumagot, the woman always calling me a bastard. Hindi daw kami anak ni daddy, at iba daw ang daddy ko, hindi ka daw mahal ni daddy, kasi iyong babae ang mahal niya, sunod-sunod niyang sumbong habang umiiyak. Hindi ka talaga naawa sa mga anak ko Donna. Did she hurt you? She slapped me thrice mommy, masakit dito. Aniya at pinakita ang kanyang pisnging namumula. Napapikit ako, at napakuyom ng aking kamay dahil sa sinabi ni Elliot. How dare her to slap my son? Hinahayaan ko siyang saktan ako, pero hindi ko talaga siya mapapatawad, na pati anak ko ay ginamitan niya ng kamay. Ni isang beses hindi ko sinaktan ang anak ko, tapos siya sasampalin niya lang. Tingnan natin Donna, sa kulungan talaga ang bagsak mo. Kailangan niyo ni Mommy Loridel na magbago. Sobra na ang ugali niyo sobra na. Pinatahan ko na lang si Elliot, at minasahe ko ang kanyang pisngi na 3 beses na sinampal ni ate. Alam kong masakit iyon, dahil dumapo na rin ang kamay niya sa pisngi ko. Habang ginagawa ko iyon, hindi ko namalayan na tulog na pala siya sa dibdib ko. Pagod na pagod ang anak ko sa pag-iyak. Jam, dinig kong tawag ni Erwan sa akin. Erwan, salamat sa pagligtas sa anak ko. I said sincerely. Hindi ako ang nagligtas sa anak mo, kundi si kuya. Nataman siya sa pagligtas kay Elliot. Why Elliot? You can ask your son what happened. He paused. Bakit ka umalis ng bahay Jam? Alalang-alala sa'yo si kuya, hindi niya alam kung anong uunahin niya, ikaw o si Elliot sabi ni Erwan. Kumuha muna ako ng hangin bago nagsalita. He cheated on me again Erwan, tipid kong sagot. Kagaya ng reaksyon ni Mommy, ganun din ang reaksyon ni Erwan. Gulat din siya at parang hindi naniwala sa akin sinabi. Kapatid niya si Zero, at halos araw-araw silang magkasama sa opisina, tapos hindi niya alam ang pananggagawa ng kapatid niya. Hindi ka pani-paniwala. Kuya, cheated on you. When? How? Sunod-sunod niyang tanong, at hinilot ang kanyang sentido. Magkasama kayo araw-araw tapos hindi mo alam. Erwan, you were my friend since college, we both know your brother. Hindi ko akalain na gagawin niya ulit iyon. Sumakit na naman ang puso ko, habang binabalik ang mga alaalang iyon. That picture shows that Zero didn't change at all, this is all drama and I'm tired to continue those episodes. What did you say? My brother is not the same as Zero before. I'm always at your side Jam, pero hindi magagawa sa'yo ni kuya ang mga pinagbibintang mo sa kanya aniya. But he already did. Ayaw kong mapahamak si Zero sa kalagayan niya ngayon, pero ayaw ko na siyang muling makita. I'm tired Erwan, I'm tired of crying and hurting. I wanted to be happy, lamandas ang luha sa akin mga mata. Agad namang iyong pinunasan ni Erwan, gamit ang kanyang mga kamay.